So ngayon pong oras na ito, ngayon pong umaga, ay tumayo po tayong lahat at tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. At ngayon pong umaga magsisimula tayo ng bagong series ng pag-aaral. Ito po ang introductory message natin para po sa mga series of messages na tatalakayin po natin this coming Sundays. So ito po ay parang to introduce our message series para po sa buwan ng July, at kung hindi po matatapos ng July ay early part ng August. Basahin po natin ang Proverbs chapter 16. Ang talata po is verse number 3. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sabay-sabay po nating basahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ready, begin. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Commit your works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Ipagtiwala natin sa Diyos lahat ng ating hakbangin, lahat ng plano, lahat ng plano, lahat ng plano. Plano man yan ng paghahanap buhay, plano man yan ng pag-aasawa, plano man yan ng pagtatrabaho, ano mang plano, basta't may plinano tayo. Ang mungkahi sa atin ng banal na kasulatan, huwag ikaw ang magplano, commit it to the Lord. Pagtiwala mo sa Diyos. Bigyan mo ng opportunity ang Panginoon na makakilos at makapagpatunay sa bawat isa sa atin na ang kanyang paraan at ang kanyang kalooban is the best. It is the best. Hindi ka mapapahiya, hindi ka mapapahamak kapag natutunan nating sundin at piliin na ipagtiwala at gawain ang kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. The Lord will establish your thoughts. Ayusin niya ang isip mo. Bibigyan niya ka ng wisdom, ng guidance. Hindi ka masisilat. Hindi ka madadapa. Hindi ka matatalisod. Ibibigay ng Panginoon ang biyaya upang marating natin yung magandang plano niya sa buhay ng bawat isa. Ito po ang challenge ng ating pong pag-aaral at ng ating series na pag-aaralan simula po ngayong araw hanggang sa darating ng mga Sundays. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, pagpalain mo po kami. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng wisdom. Buksan mo ang aming mga puso. Marami kaming tatalakayin sa mga darating na linggo. Kung loloobin mo, Panginoon, at ikaw po ay hindi pa babalik, Panginoon, dalangin po namin, Lord, na makatulong ang sunod-sunod na pag-aaral namin sa isang paksa upang ma-establish, Lord, ang kahalagahan ng pagkilala namin ng iyong gabay, ng pagpili namin, Lord, ng tama, pagpili namin, Panginoon, ng iyong plano at kalooban, more than sa aming plano at nararamdaman at iniisip na mabuti para sa aming mga buhay. Hawakan mo po, Panginoon, ang unang mensahe na aming mapagbubulay-bulayan, nawa ito po ay maglagay ng challenge sa aming mga puso. Ihanda po nito ang aming mga puso, Panginoon, sa mga pag-aaral na aming pong gagawain sa pagtalakay, Panginoon, ng paksa na nakikita ko po na napakahalagang matutunan ng bawat isa sa amin. At katagpuin mo po kami, Lord. Iba-iba ang aming mga pinagdadaanan ngayon, iba-iba ang mga sitwasyon. Ikaw ang nakababatid ng nilalaman ng puso, ng kabigatan, ng kalooban at ng isip, ng mga problema o marahil pangangailangan. Even, Panginoon, mga sitwasyon na nangangailangan ng agarang pagpili o pagde-decide. Lord, tulungan mo po kami na maintindihan namin, tulungan mo po kami, Panginoon, na magawa namin ang iyong plano. Samantami sa pangalan ni Jesus, maluwalhati po ang iyong banal na pangalan. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. Again, magandang umaga po sa lahat ng mga bisita natin. Maraming salamat sa lahat. Ang dami natin. Palagay ko, June, July, ang daming mga celebrants. Last week hanggang dun, dulot-dulo. Ngayon, medyo kumonti ng konti, pero ang dami pa rin. At happy birthday po sa bawat isa po na nagdiriwang ng kani-kanilang kaarawan. At happy wedding anniversary sa lahat ng mga nagdiriwang ng kani-kanilang araw ng kasal bilang mag-asawa. At ang susi po sa isang matagumpay at pinagpalang pamilya, ito po yan, God's Word, God's will. At kapag natutunan natin i-adopt ang God's ways, the Lord will bless us. Tandaan natin ang sabi ng Bible, except the Lord build the house, don't build your house by yourself. Mga mag-aasawa, hindi nyo kayang buuin ang inyong pamilya ng kayong dalawa lang. You need God.
You need God. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Ang ating pong message series, sa mga darating na mga Sundays, ay may kinalaman po sa paksa na tinawag po nating The Power of Pre-Deciding. Yan po yung magiging tema po natin sa mga series, sa mga messages na ating pong pagbubulay-bulayan sa mga darating na linggo. The Power of Pre-Deciding. Layunin po ng mga mensahe na ating pag-aaralan sa mga darating na linggo na turuan, hamunin ang bawat sa atin. Di po ba? At turuan ang bawat sa atin sa liwanag ng salita ng Diyos, papaano tayong gagawa ng desisyon. Papaano nating mapipili yung tama. Sa kabila ng napakaraming problema, sa kabila ng hindi natin alam ang mangyayari bukas o mamaya, sa kabila na meron pong gumagawa ng paraan para tayo ibagsak at ilayo sa kalooban ng Diyos, anong kailangan natin gawin? Maraming mga mananampalatayang napapahamak, hindi dahil gusto nilang mapahamak, kung hindi nagkamali sila sa desisyon. Nung naharap sila sa isang sitwasyon, nagkamali sila ng desisyon. At yung desisyon na yon ang nagdikta kung ano ang nangyari sa kanilang buhay. At ito po yung gusto nating maiwasan, ito yung gusto nating matutunan, papaano natin makakamtan yung pagkakaroon ng meaningful life. Yung masasabi nating fulfilled life. At ito po ay naniniwala tayo na maraming factors, pero tatalakay tayo sa isa at ito po yung pangangailangan natin na matutunan to pre-decide. Pre-decide. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito po yung introductory message para po sa ating message series. Pinabagatan po natin ang ating pag-aaral ngayong umagang ito. How do we feel fulfilled? How do we feel fulfilled? Fulfilled po ba kayo? Are you fulfilled sa buhay ninyo? Hindi ko po sinasabi yung isang bahagi, kundi yung kabuuan ng buhay natin. Are you fulfilled? Baka po yung iba kasi fulfilled, materially, wala tayong problema, pero relationally, we are not fulfilled. O yung iba sa atin, relationally fulfilled, materially fulfilled, physically okay tayo, but spiritually, we are not. Tandaan natin ang kalooban ng Panginoon, hindi sa isang bahagi lang ng buhay. Gusto ng Diyos na tayo po ay mag-prosper sa ating pong pang-pinansyal na mga buhay. Gusto ng Panginoon ang ating relationships ay mag-thrive, maging malalim, maging masaya. Gusto ng Panginoon na maging malakas ang ating physical na katawan. But at the same time, huwag nating kakalimutan na ang kalooban ng Panginoon at ang gusto ng Panginoon, hindi lang yung tatlong bahagi na yun, kundi yung buo ng pagkatao natin. Holistic. Di ba? Kasi ang tao po, hindi lang naman po siya pang-physical, hindi lang siya pang-material, hindi lang yung relationships, hindi lang yung physical, kung hindi kasama po dyan yung spiritual. At kung meron po makapagbibigay niyan, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Diyos. Ang fulfillment ng buhay ay makakamtan natin walang iba kung hindi sa tulong lamang ng ating Panginoong Diyos. At malimang ito po ay hanapin natin sa Kanya at gawain natin ayon sa Kanyang kagustuhan, hindi sa ating paraan, hindi natin ito makakamtan. Pero kapag nandun po ang desire natin, ito po ay ibinibigay ng Panginoon. Ito po yung sinasabi ng Proverbs 16 verse number 3, yung ating pinaka-key text, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Ang Panginoon ang gagawa when we learn to commit everything to the Lord. Ano po ang pagkakaiba? What do you think is the difference between those people who are really fulfilled in life at doon sa mga hindi? When we say fulfilled in life, ito po yung masasabi nating those people who have meaningful relationships. Ito yung mga fulfilled di ba? Yung mga taong merong meaningful relationships, those people who are financially stable, ito po yung mga taong generous with the people around them. Ito po yung masasabi natin, mga kaibigan, mga tao who are fulfilled in life and they are happy, hindi lamang sa kanilang relationship, sa kanilang kapwa, kung hindi, they are happy in serving the Lord. Ang mga taong fulfilled, ito po yung mga tao na hindi lang relationally okay, hindi lang financially okay, hindi lamang po mga kaibigan, spiritually okay at nagagamit, but also physically. Physically, mga kaibigan, healthy and enjoying the things that the Lord gave them. Ito po yung mga masasabi nating fulfilled Diba? Ito po yung magandang picture na kalooban ng Diyos para sa ating lahat.
Sabi nga mga kaibigan ni Apostle John sa 2 John, 3 John verse number 2, kung di ako nagkakamali, ang sabi niya, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Apakagandang panalangin. At hindi po ipapanalangin ng Panginoon ito, ni Apostle John ito, para sa kanyang kaibigan na si Gaius, kung hindi kayang ibigay ng Diyos. Kaya kung meron pong isang bagay na gustong sabihin sa atin ng talata, kaya ng Diyos ibigay ang lahat ng ating pong kinakailangan upang ang buhay natin sa lupang ito ay maipamuhay natin ng masaya. May problema, pero masaya. May pangangailangan, but fulfilled. Kasi tayo po ay nasa imperfect world. Huwag nating sasabihin na, Pastor, paano ako magiging fulfilled? Lagi may problema. Yun nga po yun eh. Ang fulfillment hindi nakukuha kasi sa material na bagay lang. Kung hindi, ang unang nararanasan at mararamdaman ng isang taong fulfilled galing sa Panginoon, yung pong kapanatagan ng ating kaluluwa. Kasi kapag magiging panatag ang isip mo, kahit may problema sa ating pong pamilya, magiging panatag ang relationship, imbis na mag-away ang mag-asawa, imbis na magkahiwa-hiwalay ang pamilya, dahilan sa problemang kinakaharap, mas lalo tayong nagiging malapit. At mas lalong tumitibay ang ating relationship sa isa't isa. Fulfilled life. Anong pagkakaiba nito doon sa mga hindi masyadong fulfilled? When we say hindi fulfilled, ito po mga kaibigan ay yung mga tao masasabi natin who are struggling with their relationships. Sabi nga natin, po pwedeng may pera, po pwedeng walang problema sa ating pangailangan, but relationally, sa anak natin may problema tayo. Mag-asawa, magulang sa anak, anak sa magulang, magkakapatid, hindi maayos. Kahit may pera ka, hindi mo masasabing fulfilled ka. So what's the difference? Maraming mga taong unfulfilled sa buhay. Ito yung mga tao masasabi natin who are struggling financially and are in deep debt. Walang problema relationally, pero naapektuhan. Bakit po? Kasi nagkakaroon sila ng problema financially. And there are times na kapag nagkaroon ng gano'n, naapektuhan na lahat. Pati ang spiritual na buhay, gano'n na rin. Amen? Kahit nasabihin natin, malakas ako, pero masasabi natin na kapag nandun tayo sa ganong kalalagayan, masasabi natin that we are not fulfilled. Pag sinabi nating unfulfilled o unfulfillment na nararamdaman, ito po yung mga tao, mga kaibigan, who knows that there is something more to life. But they cannot quite find it. Alam nilang, hindi hanggang ganito lang ang buhay ko. There's something more to life. May purpose ang buhay ko. Hindi lang dapat matapos ng ganito. Kapag gano'n ang damdamin ng isang tao, isa lang ibig sabihin, he or she is not fulfilled. Lalong-lalo kapag nararamdaman ng marami, my life feels empty. What's the difference? Anong pagkakaiba ng mga tao na fulfilled sa mga hindi fulfilled? Para bigyan po natin ng kasagutan, sabihin ko na lang po what they are not. Kung ano po ang hindi kung ano po ang hindi pinagbabasihan mga kaibigan ng fulfilled at hindi. Una, it is not their intelligence. Huwag mong sabihin na, Pastor, hindi kasi ako matalino kaya hindi ako fulfilled. Huwag mong isisi sa talino. Amen? Bakit po? Kasi meron tayong mga kakilalang matatalino na ngayon miserable buhay. Pero may mga tao, raw 4. Puro red mark. Ang kulit ng estudyante. Pero ngayon matagumpay at masaya. So wag mong ibase na, Pastor, kulang kasi ako sa talino. Yung tatay ko kasi hindi ako pinag-aral sa magandang eskwelahan. Hindi sa eskwelahan! Mahalaga eskwelahan, mahalaga pag-aaral, pagbutihin ninyo, by the way, mga estudyante. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi nakasalalay sa talino, hindi nakasalalay sa eskwelahan, nakasalalay mga kaibigan sa paanong pagharap natin sa buhay at mga desisyong pipiliin natin sa buhay. Ang pagkakaiba is not their intelligence, hindi rin talento. Huwag natin sabihin, kasi Pastor, kulang ako sa abilidad at talento. Hindi pagalingan, mga kaibigan. Bakit po, mga kaibigan? Kasi napakaraming mga tao din na talentado, na mahuhusay at maabilidad, na ngayon po, mga kaibigan, broke, bankrupt, naghihirap, pero maraming talino at magagaling, talentado. Diba? At sumikat, pero ngayon, they are broke. So, wag nating isisisi doon.
Kung meron mang mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, huwag nating isisi mga kaibigan sa talino, sa kakayanan, sa appearance, lalong-lalo na sa appearance. Pastor, siguro kung nabigyan lang ako ng matangos na ilong. Siguro, Pastor, kung pumuti-puti lang ang aking kutis. Siguro mas naging matagumpay ako. Hindi po totoo yun. Kasi napakaraming mga matatalino, mga kaibigan, napakaraming magaganda at mga pogi, mga attractive people that cannot hold or keep relationships. Ang popogi naman, ang gaganda naman, ang sexy naman, at kamamacho naman, pero hindi magtagal sa relationships eh. Hindi nakabase doon. Huwag nating ibase doon. Gusto kong sabihin sa bawat sa atin, hindi lang sa family background. Pastor, kasi ang pamilya ko, hindi magandang pinanggalingan. Mahirap lang ang pamilya namin. Baka may nag-iisip pa po sa inyo ng ganon, ha? Siguro kung napunta lang ako sa ibang pamilya, kung iba lang ang naging tatay at nanay ko, siguro mas naging successful at mas naging fulfilled ako. Hindi totoo yan. Kasi may mga tao na galing sa mga prominenteng pamilya, kilalang mga pamilya, ngayon nandoon sa bilangguan. Kung yung mga iyon ang basihan para maging fulfilled, dapat lahat ng meron nun, dapat masaya. Dapat maayos ang buhay. Dapat hindi miserable ang pamumuhay. Pero bakit may mga taong ganon na ngayon miserable, ngayon baon sa utang, ngayon lugmok sa bisyo, ngayon nasa pangit na kalalagayan ng buhay? Alam po nyo mga kaibigan, kapag inaral po natin, marami pong factors of course. Maraming factors. Pero masasabi natin mga kaibigan, kapag inaral natin ang maraming mga sitwasyon ng buhay ng mga tao, ang isa sa mga major reasons kung bakit nagkaganon ang buhay ng marami at hindi naging fulfilled at nasira at naging miserable, masasabi natin that it boils down to their decisions. Sa kanilang pagpili. Again, sinasabi ko po, maraming factors, but one of the major factors bakit nag-lead sa ganong sitwasyon ang buhay ng marami is because of their decisions. Kung naging fulfilled man sila, ang isa sa mga major factors, they chose right. They decided what's right. At kung meron mang magandang opportunities pero nasira at nawasak ang buhay, meron silang ginawang maling desisyon sa buhay nila. Kaya nagkaganon. Tandaan po natin ang principle na ito. Always remember this principle. The quality of your decisions will always determine the quality of your life. Tandaan ninyo yan. The quality of our decisions determines the quality of your life. Desisyon. Huwag kang gagawa ng desisyon ang hindi tama. Kasi kahit maganda, kahit meron ka, kahit binigyan ka ng kakayanan, ng talino, ng lakas, ng itsura, at ng oportunidad, pero kapag nagkamali ka ng desisyon, it will ruin your future. At tandaan natin to. Mga kaibigan, you make your decisions. And after making your decisions, your decisions end up making you. Kung anong decision mo, yun yung gagawa sa'yo. Yun yung magdadala sa'yo kung saan ka mapupunta. Ang problema, most of us, kung aamin tayo at magiging totoo at magiging honest tayo sa ating mga sarili, regardless kung Christians tayo, aamin ako, masasabi ko lahat tayo, problema natin dito. Problema natin to. Bagaman alam nating mahalaga ang paggawa ng tamang desisyon, pero aamin tayo that most of us are not good decision makers. Most of the times we fail in making the right decisions. Sino sa atin ang totoong ganon? Amen? Maliban sa akin. Amen? Amen? Alam ko, tahimik lang kayo, nahiya lang kayo magsalita. Pero deep inside, sinasabi niyo, parang ako yata yung pinatatamaan ni Pastor. We are bad decision makers. We are not good decision makers. Bakit ko sinasabi? Sino po sa atin dito wants to lose weight? Maliban sa akin. Ha?
Sino ang talagang, Pastor, start ng January 1 na ang aking desire is to lose weight. Sino ang nagdi-decide ng ganon? Ha? Taon-taon yata ako, desire ko yon. Di ba? We want to lose weight. Ang problema lang yung ginagawa natin, but we decide to eat more than what we should. Gusto nating lumiit, pero ang problema, pinipili natin na kumain ng mga pagkain na alam nating mali at hindi tama at magdadagdag ng weight natin. Ayoko pong umaatake yung gout eh. Naranasan kong atakihin ng gout. Ang daming may gout na lalaki dito ngayon. Isa na po ako doon at sakit ko po yun eh. Naranasan ko po umatid ng church, nag-preach po ako, nakatungkod ako eh. Naranasan ko po noon, nasa old church mga kaibigan, naalala ko, nakasandals lang ako. Hindi ko maisuot yung paa ko. Yung sapatos ko sa paa ko, ang laki eh. Ang sakit. Ayoko maulit, pero ang problema, pag nahaharap na ako sa mga pagkaing bawal, hindi ko mapigilan. Sino sa atin ang ganon? Amen? Lahat tayo, problema natin yan. Gusto nating makapag-ipon ng pera. Amen? Sino gusto makaipon ng pera? Pero ang problema natin, mga kaibigan, bili tayo ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Sino sa atin na may problema ng ganon? Be honest. Diba? Ba't kaya ako hindi nakakaipon? Ba't kaya wala na akong savings? Nagtatrabaho, pero ba't hindi ako nakakaipon? Alam niyo kung bakit? Hindi dahil kulang ang sweldo. Dami nga ng sweldo natin, na-promote na tayo eh. Alam niyo kung saan nagkakamali tayo? Gusto natin makaipon, pero gastos naman tayo ng gastos. Diba? Shopee tayo ng Shopee. Lalong-lalo na kapag may 6-6. Ngayon, tapos na eh. 6-6. 7-7 naman. Buwan-buwan yan eh. Laging merong pa-sale yan eh. Gusto nating makaipon, pero hindi tayo gumagawa ng paraan. Bad decision makers. Gusto nating mawala sa pagkakautang. Ayaw natin na may burden na ganun. Pero every time ating mga kaibigan na, diba, na may tatawag sa, natatawagan ba kayo na usong-uso na yan ngayon eh. Diba, tatawag, hindi mo alam yung number, biglang tatawag sa'yo. Tapos sasagutin mo naman, tapos sasabihin, hello, blah, 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 blah. I'm a representative from Union Bank, from BPI, from kung ano man, BDO. We just want to offer you some blah, 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 blah. Oh, eto po, ano po ito? Baka meron po kayong gustong bayaran. Baka may pinagagawa po kayo sa bahay. Ikaw naman, dahil nag-iisip ka, oo nga no. Oo nga no. Eto, kukuhanin mo, mababang interest po ito. O ikaw naman, natetem ka kasi bababang interest. Nakalimutan natin mga kaibigan, ang dami na pala nating utang, nagkapatong-patong na. Gusto nating makaalis, pero hindi natin magawa na piliin na, hindi na ako papasok sa ganung mga bagay. Bad decision making. Gusto nating lumago sa pananampalataya. Lord, gusto ko po na magamit mo ko. Lord, every Sunday pupunta ako sa church, lagi nangungusap sa puso ko, magpagamit ka, may ministry para pagamit mo buhay mo, and yet, hindi tayo gumagawa ng desisyon, mga kaibigan, na i-commit ang sarili natin sa Diyos. Gusto nating lumalim sa pananampalataya, pero nagdi-decide tayo na baliwalain ang pagbabasa ng Bible. Hindi tayo nagpe-pray. Hindi tayo umaattend ng church. Hindi tayo nagpapagamit. Paano mangyayari yung gusto natin kung mali naman yung desisyong ginagawa natin? Kasi kahit maganda yung gusto natin, pero kapag nagkamali tayo sa desisyon at hindi tayo nag-ingat sa mga desisyon, mga kaibigan, walang mangyayari sa magagandang bagay na gusto nating matupad. At darating ang araw, sasabihin natin, siguro ito na lang talaga nakasulat sa aking palad. Talaga siguro ako'y nakatakda ng ganito, pati guhit ng palad, sinisi natin. And most of the times, pag hindi na natin kaya at naghahanap na tayo ng sisisihin, ang madalas na binabalingan natin ang sisi, walang iba kundi ang Diyos. Panginoon, ikaw ang may dahilan. Akala ko ba ganito ka? Mga kaibigan, hindi gusto ng Diyos na ang sino man mapahamak.
Kung meron man dahilan, mga kaibigan, na dapat kilalanin natin ito ay, isang dahilan nito ay walang iba kundi yung maling paggawa natin ng desisyon. We need to decide right. Pag-aaralan po natin, meron po tayong ilang mga puntos na pag-aaralan. Ang una po, natatalakayin natin, why do we struggle to make good decisions? Bakit nga ba? Pastor, gusto ko naman, pero bakit ba ako nag-i-struggle? Nagiging tanong ba ninyo yan? Gusto kong gawin to, pero bakit nahirapan akong gumawa? Nahirapan akong piliin yung alam kong tama. Why? Unang reason, mga kaibigan, because choices confuse us. Because of the choices that confuses or that confuse us. Sa dami ng choice. Ibig sabihin, we are overwhelmed with choices. Alam po ba ninyo mga kaibigan na merong pag-aaral na nagsabi na ang isang average person ay gumagawa, magugulat po kayo. Pag-aaral po ito, hindi ko po inaaral ito, nabasa ko lang po, o narinig ko po ito. May pag-aaral na nagsabi that an average person make around 35,000 decisions a day. Grabe, no? 35,000 decisions a day. Oh, sobra naman dami ng paso. Hindi po, totoo po yun. Sa umaga pa lang, gigising ba ako? Tatayo ba ako? Didilat ba ako? Ay, pag binilang po ninyo bawat desisyon, magugulat po kayo mga kaibigan. Iihi ba ako mamaya na? Bubuksan ko ba ang cellphone ko? O, ay, sa isang average na tao daw, ayon sa pag-aaral, isipin po nyo, 35,000 decisions a day. At ito po ang sabi ng pag-aaral, dahil po sa dami ng desisyon, mga kaibigan, na ating ginagawa, ito po ay ayon sa pag-aaral. Meron pong tinawag, mga kaibigan, ang siyensya, tawag po, nag-aral po nito yung cognitive science. Ang sabi po nila, dahil sa dami ng desisyong ginagawa ng tao, nagkakaroon tayo ng problema. Ang tawag sa problema is decision fatigue. Nung nabasa ko, nung narinig ko, sabi ko, meron ganun. May decision fatigue. Ang alam kong fatigue yung physical, pero meron pa rin pala ng decision. Yung mga nag-aaral, mga kaibigan, ng cognitive science. Anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nung decision fatigue ay ito, habang lumalaki o dumadami ang volume ng mga decisions na ginagawa ng tao, the quality of our decisions decrease. Sa sobrang dami ng desisyong ginagawa natin, yung quality ng mga desisyong ginagawa daw natin, lumiliit yung maganda. Nagdi-decrease yung quality. Kaya gumagawa tayo ng mga desisyon na imbis na makabuti ay nakakasama. Kaya pansinin niyo, isang magandang halimbawa na sinabi po niya ay ito. Pero ang dahilan kung bakit pag umaga, di ba? Pag umaga, pagkagising mo sa umaga, di ba? Pag pumunta ka sa office, di ba? Ang ganda ng aura mo eh. Di ba? Maayos kang mag-decide. Yung mga tao na nakakasalamuha mo, yung kung ikaw ay empleyado, yung mga co-employee mo, binabati mo, hey, good morning, good morning, good morning. Pag nakita mo yung boss mo, boss, kamusta po kayo? Kung ikaw naman yung manager, oh, kamusta kayo dyan? Oh, ang ganda, ang ganda. Pag meron nakipag-usap sa'yo, ang ganda ng mga disposition mo, ng mga decision mo. Then all of a sudden, habang tumatagal, kasama din po siyempre yung physical fatigue. Papagod tayo. Pero ang sinasabi po nitong pag-aaral na ito, kasama po dun sa physical fatigue, dahil sa dami lang ng desisyon, yung desisyon mo parang nasasawa ka na, napapagod ka na mag-decide, sige na lang! At nagpapadala lang tayo, hindi sa tamang pag-iisip at pagpili, kundi kung ano na lang yung maramdaman natin at maisip natin for that certain moment. And that is the reason why kung bakit meron daw mga tao, pag nasa opisina pag umaga, ang gandang-ganda, ang gandang makitungo sa kanyang mga co-employee, sa mga taong kanyang nakakasalamuha, di ba? Sa kanyang boss, sa kanilang mga parokyano, kung ano man ang ginagawa niya. Pero pansin po nyo, habang tumatagal pag-uwi ng bahay, di ba? Kung paano tayong nakangiti doon sa mga tao na customer natin dahil umpisa pa lang eh. Pag uwi ng bahay, mga kaibigan, doon nawawala na. Ano ibig natin sabihin? Kapag kinausap na tayo ng asawa natin, di na tayo nakangiti. Pag tinanong tayo, mga kaibigan, ng anak natin, di na tayo makapagsalita ng tama. Samantalang kapag nakikipag-usap tayo at nagtatanong yung mga customer natin, nakangiti pa tayo sa umpisa. Nawawala na tayo ng quality ng pag-iisip na, dapat ko bang gawain ito? Kasi sa simula,
bago tayo magsalita, tama bang sabihin ko ito? Pero kapag sobrang tagal na, dami mo nang ginawa, parang nababaliwala na, nadadala ka na ng pagod, at naapektuhan na rin yung quality ng pag-decide natin. Kaya kapag uwi natin sa bahay, iba na rin dahil pagod ka na, yung quality ng pagpili mo at pag-decide mo kung paano ka magsasalita, hindi mo na iniintindi. Basta ako, pagod na lang ako. Yun yung nangyayari. Ang tawag nila mga kaibigan doon ay, ano po? Decision fatigue. At anong dahilan? Kung bakit pumapalpak at nagkakamali ang marami sa pagde-decide? Yun po yun. Sobrang dami ng mga pagpili. Okay? Pangalawa, na reason na sinabi po mga kaibigan, yung concerns that controls us. The concerns that control us. Ibig sabihin mga kaibigan, isang dahilan kung bakit tayo nagkakamali sa paggawa ng desisyon ay natatakot tayong gumawa ng maling desisyon. Sino sa inyong hindi takot gumawa ng maling desisyon? Lahat tayo. Ayaw nating magkamali na gumawa ng maling desisyon. Ang problema sa sobrang takot natin, sobrang concern natin, sobrang takot natin, ang nangyayari mga kaibigan daw is we overanalyze yung sitwasyon. At dahil masyado nating na-analyze ng sobra, anong nangyari? We end up not making a decision at all. Hindi na tayo gumawa ng desisyon na dapat pala mahalagang gumawa nun. O anong principle? Ito po tatandaan natin. Indecision is actually a decision. Kapag meron tayong dapat gawaing desisyon, hindi mo po pwedeng, ayoko kasi magkamali kaya medyo pinipili ko. Magugulat ka, hindi ka na gumawa ng desisyon sa sobrang takot mo. At kung hindi mo paggawa ng desisyon sa dapat kang gumawa ng desisyon, ang tawag doon is decision. At tandaan natin to, indecision is an enemy of progress. Pag hindi ka gumawa ng desisyon, hindi magbabago, hindi magpo-progress ang buhay mo, hindi magpo-progress yung kung hanap buhay mo, ang trabaho mo, hindi magpo-progress lahat ng mga bagay na iyong ginagawa kapag hindi ka gumawa ng desisyon. Pastor, ano gagawin ko? Ayoko nga magkamali May mga bagay na hindi mo alam, pero dito pumapasok yung pananampalataya. Ito yung sinasabi ng Bible, commit your ways unto the Lord and He will establish your thoughts. Sa ating mga tao ang hirap, hindi natin kaya. Pero when we learn to commit our ways to the Lord, huwag kang mag-alala kasi ang Diyos may supernatural way kung paano niyang sasabihin, kung paano niya tayong ililid, kung paano siya magbubukas ng pintuan, at kung paano niya tayong gagabayan sa pagpili ng tama. Doon pumapasok ang faith. Faith in God. Maraming bagay na hindi natin alam, pero tatandaan natin, alam lahat ng Diyos. Alam lahat ng Diyos. At merong Holy Spirit na makapangyarihan. Na sinasabi ng banal na kasulatan na magre-reveal sa atin ang salita ng Diyos. Meron tinatawag mga kaibigan ng discernment of the Holy Spirit. Ito yung wala sa mga ordinaryong tao. Yung iba guts, tayo hindi. Discernment of the Holy Spirit. Yan ang biyaya ng Diyos na ibinibigay niya sa lahat ng mga mananampalataya na naguguluhan, nahihirapan gumawa ng desisyon, pero natututong manampalataya at sumunod at magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ang hirap ipaliwanag, but the Lord will lead you. The Lord will lead you to the right path. Anong sabi ng Proverbs 3, 5, and 6? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Huwag ikaw. Maraming mga bagay na hindi natin alam, maraming nakakatakot na mga pwedeng mangyari. Baka magkamali tayo, pero we need to make a decision At dito papasok ngayon yung faith. Yung basis na base sa salita ng Panginoon. Hindi base sa nararamdaman at base sa sinasabi ng iba. At dito natin kinakailangan yung pagpapasakop at pagkakaroon ng isang tamang relasyon sa Diyos. Pangatlo po, bakit nahihirapan tayong gumawa ng desisyon na tama? Because convictions overruled. Our convictions are overruled by feelings. Mas nananaig yung damdamin. We let our emotions overrule logic. Naku, lalong-lalo na sa pag-ibig. Lahat na ng mga bad signals, lahat ng mga red signals,
Nag-aalarmahan eh. May nanliligaw sa'yo. Niloloko ka na. Pangit na ng ugali, ipinapakita na lahat na ng mga tao nakabaligid nagsabi, ay, wag yan, ako, may ganitong ugali yan. Abay, wala, hindi ka nakikinig eh. Ano yung importante, damdamin ko. Kasi yung feeling ko talagang mahal ko siya. Feeling ko magbabago naman siya at babaguhin naman siya ng aking pag-ibig. Anong babaguhin ng pag-ibig? Yung pag-ibig mo mababago pagdating ng araw, mawawala din yan, maniwala ka sa akin. Yun ang problema, mga kaibigan, yung conviction natin na overrule, mga kaibigan, ng damdamin. Like for example, bigay pa tayo ng halimbawa, we are having a conversation with our children, mga batang maliliit, at nagsasabi sa atin, mga kaibigan, na dahil sila nakagawa ng isang bagay na mali, logic says, be patient. Conviction says, be patient with your children. Kausapin mo sila ng tama. Kausapin mo sila ng mahinahon. Pero ang emotion sasabi, sigawan mo yan, pagalitan mo yan. Sapakin mo yan. May mga ganun eh. Nadadala ng emotions, yung logic, yung conviction, yung tamang na dapat nating gawain. Ilan dahil kaya nagkakamali tayo sa paggawa ng desisyon eh. Kaya, mga kaibigan, ito po ang laging paalala sa bawat sa ating, huwag kang gagawa ng desisyon base sa nararamdaman. Kasi ang nararamdaman, ang pakiramdam nagbabago. Nagbabago. When facing temptations, ang sabi mga kaibigan ng conviction sa atin, ng logic mga kaibigan, huwag kang papasok dyan, huwag kang pupunta dyan, huwag kang sasama dyan. Delikado yan, mahuhulog ka dyan. You will be sorry, you will be unhappy, matatangay ka niyan. Pero ang emotion, minsan lang naman eh. Sayang naman eh. Yun ang sasabihin ng emotions natin at magugulat na lang tayo kapag nagpadala ka sa emotions, balik ka na. Tapos ang magiging reason natin, pastor, ako'y isang taong, ano nga bang tawag nun? Ako'y taong nadadarang at natutukso din. Diba? Parang gumagawa na tayo ng excuses para sabihin, okay lang kasi tao lang naman ako eh. Hindi po pwedeng ganun eh. Hindi po pwedeng maging ganun. Ang mga reasons at ang results kapag nagpadala tayo sa pagdidesisyon base sa ating nararamdaman, ito pong result. Reckless responses. Pag nagpadala ka sa emosyon. Kaya doon sa mga masyadong emotional, ang nagdadala sa atin, emosyon, di ba? Kilala naman natin ang sarili natin eh. Logic ba? Conviction ba? Ang nagtutulak sa atin para sa ating paggawa o damdamin ba? Pag damdamin ito, nagiging problema, nagiging reckless ang mga responses natin. Dahilan sa gumagawa tayo ng desisyon base sa ating nararamdaman, emosyon, we make abrupt decisions without considering the outcome. Nagsalita ka na ng hindi maganda, inaway mo na, kipag-away ka sa Facebook, kipagsagutan ka sa labas, bumaba ka ng sasakyan, minura mo yung tao, hindi mo kinonsider, may baril pala yun. Bandang huli mga kaibigan, hindi lang ikaw ang naperwisyo, pamilya mo naperwisyo din. Ingat po tayo, huwag kang magpapadala sa emosyon. Ingat tayo sa emosyon. Kasi kapag nagpadala ka sa emosyon, gagawa ka ng mabilisang response. At mas madalas yung mabilisang ganon nagdudulot ng pagsisisi sa huli. Kaya ang decisions hindi dapat by emotions. By conviction. Lalo-lalo na kung mananampalataya tayo, hindi tayo kulang sa pagkaalam ng tama at kalooban ng Diyos. Kailangan lang malabanan natin yung tendency natin as human beings na mas pakikinggan natin ay yung damdamin natin kaysa dun sa conviction na alam nating itinuturo sa atin ng Panginoon. Pangalawa, reasons and results, regrettable results. Ito yung result. Nagkakaroon ng pagsisisi sa huli. Totoo po yun. Sino po sa inyo ang aamin ng nadala kayo ng emosyon ninyo sa paggawa ng desisyon ninyo, nagsisi kayo sa huli? Amen? Huwag na nyo itaas. Amen na lang. O kung nahiya kayo dahil baka marinig kayong katabi nyo, ako na lang nakakakita. Amen?
Amen. Amen. Maraming mga regret sa buhay natin. Hindi natin dapat naranasan, pero dahil nagpadala tayo sa emosyon, yun ang naging resulta. We made a bad decision. Tandaan natin to, poor decisions often lead to regret. Pag mali ang decision mo, it will lead to regret. Magsisisi ka. At ang pagsisisi hindi sa umpisa kundi sa huli. Pangatlo, reduced reliability. Pag nagpapadala ka sa emosyon, pag ganun ang magiging basis ng pagpili at decision mo sa buhay, magtatanggal ng reliability sa sarili mo. Hindi lang reliability mo sa ibang tao, kundi yung reliability mo sa sarili mo. Ikaw mismo magdududa ka na sa sarili mo. We feel bad about ourselves. Yun ang dun magaling ang diablo Pag nagkamali ka, didikdikin ka ng demonyo. Yan kasi. Yan. Ang tingin mo ngayon, lumiliit ka ng lumiliit, nawawalan ka ng pag-asa. Sising-sisi ka, parang sinasabi mo, ako ganito talaga, wala na akong pag-asa, ganito, ako kasi gumawa ng ganito. Yun na, nagkaroon na ng self-pity. Nawala na ng desire na bumangon at magbago ng sitwasyon. Alam niyo kung ano po dahilan? Hindi gusto ng Diyos na mangyari yun. Pero dahilan sa maling desisyon na pinaganan natin at pinili natin o gumawa tayo ng isang desisyon base sa ating nararamdaman. Naalala po ba natin yung sinabi natin kanina, the quality of our decisions determines the quality of our lives. Kung ano yung magiging quality ng buhay natin, malaki ang kinalaman sa quality ng pagde-decide natin. Therefore, choose right. Decide right. Commit your ways unto the Lord and He will establish your thoughts. Huwag mo alisin ang Diyos sa buhay mo. We make our decisions and our decisions make us. Gumagawa tayo ng desisyon, yung desisyon natin, yun ang gagawa sa atin. Kaya malaking bagay ang paggawa ng desisyon. Principle to remember. Paalaala natin sa ating lahat, adults, men, women, mga young people, tayong lahat, tandaan natin to, don't make permanent decisions based on temporary emotions. Ingat kayo. Huwag kang gagawa ng isang permanenteng desisyon base sa isang temporary na emosyon. Para hindi masira buhay mo. Para hindi masira at lumungkot ang kinabukasan mo. Nakausap ko kayong mga kabataan. Huwag kang magpapadala sa emosyon, lalong-lalo na kung pipili ka ng mapapangasawa mo. Hindi. Nagparamdam siya sa akin, I feel special when I am with him. Ay, meron bang manliligaw na hindi magpaparamdam na maganda sa'yo? Kung ako yung lalaki, engot ko naman. Ba't pa ako manliligaw? Ingat kayo, mga young people. Kung magiging pangit ang buhay natin, kung hindi magiging magandang kinabukasan natin, kung magkakaroon tayo ng hindi magandang pamilya isang araw at masisira ang pamilya natin, hindi dahil ginusto ng Diyos, kundi nagkamali ka ng pagpili. Hindi natin pinakinggan ang salita ng Diyos. Nagpadala ka sa damdamin, nagpadala ka sa mata, sa itsura sa mata, hindi mo pinakinggan at kinonsider ang salita ng Diyos, kaya ka nasasaktan. Commit your ways unto the Lord, and He will establish your thoughts. And one of the best spiritual tools na po pwede nating magamit, mga kaibigan, is to decide now what you want to do later. Ang tawag natin doon is we need to pre-decide. Yun yung tema natin Kaya kailangan ng pre-decision. We need to pre-decide. Pre-decide. Bago ako hahakbang, I need to pre-decide. Before making a major decision, I need to pre-decide. I will commit all my ways unto the Lord. That is pre-deciding.
Bago ako gagawa ng isang desisyon na mahalaga, kailang matutunan ko na ako ay magdesisyon. Meron ng desisyon na gagawin kapag naharap ako sa ganong sitwasyon ng buhay. Bigyan ko po kayo ng dalawa. Ito na po yung huli. Dalawang bagay na makatutulong sa atin, mga kaibigan, at gustong ituro sa atin ng paksa natin ng pre-decision. Una, dalawa lang po ito. Dito po natin tatapusin. Ang ating pong introductory message. Hindi pa ito yung message natin. Next week na yung isa. Yung una na kailangan we need to pre-decide. Next week, naku maganda po ito. Umaga kung na mahilig kayong manood kay Cardo, ito po, wag niyong imimiss. Malaking bagay po ito sa kinabukasan natin. Pag hindi kayo nakinig at nag-absent kayo at hindi kayo nakinig ng mensaheng ito, masisira ang buhay ninyo. Okay, so next week po, mga kaibigan, abangan natin ang susunod na kabanata. Napakaganda po ng pag-aaralan natin next week. First, dalawang bagay gusto kong iwanan. Una, determine the course of action you will take. Yun ang ibig sabihin when we say pre-decide. When we say pre-decide, anong ibig sabihin? We need to determine the course of action we need to take. Para po matulungan tayo, ito po yung dapat nating i-consider. Consider this. Paki-post nga natin yung nakasulat. When faced with, ayun, lagay na ninyo kung ano yung specific situation. Pag ako ay naharap sa ganitong sitwasyon, ito, mga kaibigan, ang dapat na gagawin nyo. I have pre-decided to blank, 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 blank. Tuturuan natin ang bawat sa atin. Kapag ako ay naharap sa ganitong sitwasyon, I have pre-decided na ito na yung gagawin kong hakbang. Hindi yung doon ako gagawa pa lang. Kasi chances are, pag doon ka palang gagawa ng hakbang, mga kaibigan, lalong-lalo na kapag hindi tayo aware sa sinasabi at principles ng banal na kasulatan, mas madalas, mga kaibigan, magkakamali ka at madadaya ka ng kaaway. Pag ako ay naharap sa ganitong sitwasyon, meron na akong pre-decision. Ito gagawain ko. Ito gagawain ko. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Kung kayo ay nag-i-struggle sa tinatawag po nating impulsive at excessive buying, usong-uso ngayon yan. Marami po sa ating mga kaibigan ng wala ng TikTok account, wala ng Shopee account, wala ng Lazada account, at lahat ng account, alam niyo kung bakit? Kasi ang dami nating in-order, nag-ano ka pa, as in talagang nag-shop now, pay later ka pa. Sa sobrang dami ng shop now, pay later natin, mga kaibigan, ang daming tumatawag. Maraming ganun po ngayon, magtatatawag. Minsan nga, mga kaibigan, naku, pupuntahan ka pa sa, yung iba po, mga kaibigan, pine-Facebook pa. Nakaranas ba kayo ng ganun? Yung meron kang, di ba, meron kang utang, di mo binayaran, mga kaibigan, biglang pine-Facebook ka pa. Magugulat na, may magte-text sa'yo, uy, merong nag-message sa ganito, ikaw daw ay ganito. Iwasan natin yun. Ngayon, kung meron tayong struggle kasi yun eh. Temptation yun eh. Ayaw nating mapasok sa ganon, pero ang reality, yun yung isa sa mga struggles natin sa buhay. Kung nahihirapan ka at ang struggle mo yung overspending, yung excessive buying, pre-decide. Bago ka humawak, mga kaibigan, hindi ko man sinasabing huwag na kayo mag-cellphone ka pa rin. Hindi mo maiwasan yung mga commercial at yung mga advertisement na 6-6. Tapos meron pang SM na 50%. Di ba? So, para maiwasan natin, mga kaibigan, ito po yun. Hindi masamang bumili, pero ang sinasabi natin, kung yun ang struggle natin, you need to pre-decide. Bago ako mag-add to cart o buy, o pumunta sa isang mall, o magbayad at magbigay ng cash, o mag-abot ng aking credit card, teka, kung ito yung kahinaan ko, ang sinasabi sa atin, you need to pre-decide. Kailangan piliin mo ito. Bago ako bumili, mag-aantay muna ako ng 3 araw. Bago ako bumili, o 4 na araw. Bakit po? Kasi may mga pagkakataon yung urge to buy, nangyayari, pag nakita mo kagad, uy, mura, mura, mura. Uy!
Kaya natetempt tayo, ang dami. Na ano mangyayari, bandang huli nagkasabay-sabay ng dating. Yung akala mo maliit lang naman, pastor, 200. Pambihira, 200 yung binili mo. Malaki yun. Di po ba? Pastor, next, buy now, pay later. Pambihira, lahat ng binili mo, buy now, pay later. Di lahat ng yun, sabay-sabay din yun. Kaya sabi niya, bago ka bumili, kung yan ang weakness mo, antay ka muna ng 3 o 4 na araw. Yung bakit? Kasi kapag nag-aantay ka, nahihimasmasan ka. Sino sa inyo nakakaramdam ng ganon? Yung nung that very moment, parang nanginginig ka, parang kang adik, gusto ko na to, gusto ko na to. Di ba? Pero may mga pagkakataon kapag pinalipas mo ang ilang araw, di ko naman kailangan. You need to pre-decide. Kung yun ang iyong kahinaan, if you are having a struggle, if you are struggling sa pagiging impulsive buyer or excessive buying, kailangan meron ka ng pre-decision. Hindi ako bibili. Hindi ako mag-a-add to cart. Kapag nakita ko, nararamdaman ko na nanginginig na yung daliri ko, titigilan ko muna ang cellphone ko. Hindi yung tutuloy pa ako, yung dami. Di ba? Ayun, nahulog ka na. Hindi ka na nakaalis. Pre-decision. Pre-decide ahead of time. Ano yung kailangan kong gawain? Kung ang struggle naman natin, mga kaibigan, ay nalalagay tayo sa isang sitwasyon, like for example, na nag-struggle tayo sa worrying. Yung pag-aalala. Na nagiging dahilan para tayo ay magkaroon ng anxiety. Kaiisip, pagwo-worry. Hindi na tayo nakakatulog, naapektuhan na tayo, mga kaibigan, maging ang ating physical na katawan. O kailangan gumawa ka ng desisyon. Every time na dadating at magti-trigger na ang pagwo-worry, yung sobrang pag-iisip ng mga negatibo sa aking isip na nakakaapekto na sa aking kalooban, you need to pre-decide. Dapat meron ka ng pre-decision Kapag nangyayari na to, kapag nakikita ko na ang sarili ko na nahuhulog na ako sa ganon, mga kaibigan, you need to pre-decide that you will not overthink. Don't overthink that the problem is unsolvable. Ang problema ng maraming tao, masyado tayong overthinker. Amin tayo, meron ako mga nakausap na pastor, ang problema ko po kasi na-overthink ko overthink. Yun ang problema. Because we are overthinking. Kapag nag-overthinking pa man din tayo, ang lagi nating iniisip yung negative, hindi yung positive. Maganda sana kung ang iniisip natin yung solusyon hindi. Kapag tayo po mga kaibigan, nalalagay na sa ganung kalalagayan, lagi nating iniisip yung dagdag na problema. Naku, imposible. Naku, paano na masisira na? Naku, wala na. Bandang huli, mga kaibigan, magugulat tayo, pati ang Diyos sinisisi na rin natin. Dapat gumawa ka ng... Pag ako dumating sa ganitong sitwasyon, hindi ko i-entertain. Makikipag-usap ako sa tamang mga tao na magbabalansi ang aking naiisip. Magpe-pray ako. Aalalahanin ko mga ginawa ng Diyos sa buhay ko nung nakalipas. Hindi ito ang first time na nakadanas ako ng problema. Hindi ito ang first time na nangailangan ako. Ang dami ng pagkakataong nangailangan ako, pero ang Diyos hindi nagkulang ng kanyang paraan para isalba ko sa aking pangailangan. And therefore, I will commit all my ways unto the Lord. At ang sabi ng Bible, and the Lord will establish your thoughts. Kasi ang diablo nagwawagi sa isip, hindi sa paligid Pag natalo tayo ng sa isip, panalo na kaaway. Yun ang magdidictate kung anong mararamdaman mo. Yun ang magdidictate kung anong ikikilos mo. At kung ano yung pipiliin mo, yun ang magdidikta ng klase ng buhay na magkakaroon ka. Therefore, kailangan meron kang pre-decision. Pag dumadating ang ganitong mga sitwasyon at ako'y nalalagay sa sitwasyon ng aking kahinaan, sa napapansin ko is masyado akong nagwo-worry, ay hindi ko hahayaan. Hindi ko i-entertain. I will change the channel. Yung lagi ko sinasabi kapag may nakikipag-usap na may problema, ang buhay mo ba puro problema? Hindi naman po, may masaya naman. Ang buhay mo ba simula nung pagkabata mo, nung naging mananampalataya ka, puro pangangailangan, puro na lang trahedya. Hindi naman po, change the channel. Parang nanonood ka lang ng TV
kung ang pagbukas mo ng TV, pagsaksak mo at pagbukas mo ng remote control, ang lumabas na bumungad sa mga kaibigan, si Dracula, nakakatakot yun eh. Anong gagawin mo? Huwag mong patayin yung TV, sayang naman. Huwag mong kuhanin yung TV at ibalibag mo. Huwag, sayang, mahal ang TV. Anong kailangan mong gawin? Kuhanin mo yung remote control, ilipat mo ng channel. Kasi marami naman channel ang isipan mo eh. Marami kang mga memories, hindi puro thriller. Hindi puro horror. Maraming masasaya, may comedy pa nga eh. Learn to change the channel. Kapag merong ganito mga kaisipan, kapag eto na naman ang kaaway, na masyadong binobombard na naman ako ng mga negatibong kaisipan, nakakatakot na kaisipan, hindi ko i-entertain yun. Bakit? Sapagkat gagamitin ng dyablo para ilayo ko sa kalooban ng Diyos. I will pre-decide. I will change the channel. Amen? Determine the course of action you will take. Pre-decide. Lahat ng mangyayari sa buhay mo. Pag meron ng ligaw sa akin, I have pre-decided, hindi ako magpapadala sa emosyon ko. Una, aalamin ko muna, ready na ba ako? Ito na ba ang tamang panahon? Ito ba ang tamang tao? Pre-decide. Hindi yung kapag nakakita ka ng pogi o maganda, woohoo, love of my life. Hulog ng langit, tinamaan ako ni Cupido. Huwag ganon. You need to pre-decide. Kasi dadalhin mo ang sarili mo sa heartaches, sa problema pagdating ng araw. Pangalawa, last, dito po tayo magtatapos. Introductory to, ikli ng preaching ni Pastor. Grabe. Hinati-hati po natin para hindi humaba. Pangalawang bagay, not only determine the course of action that you will take. Pag sinabi nating pre-decision, we need to learn to pre-decide. Ito yung pangalawa, deliberately choose to act on what is right. Deliberately. Piliin mo. Gawain mo. Deliberately. Pipiliin ko, gagawain ko kung ano yung tama. I will make step of faith dito sa tamang landas, sa kalooban ng Diyos, hindi sa inuudyok ng aking damdamin. Bibigyan ko po kayo ng magagandang mga halimbawa, dito po natin tatapusin. Sa Bible, mga kaibigan, ang daming examples at kukuhanin po natin, pag-aaralan pa po natin in more detailed study, itong mga babanggitin nating halimbawa. Pero for the sake na meron tayong mga halimbawang magagamit, gusto kong gamitin natin yung halimbawa ni Joseph. Alala niyo si Joseph? Si Joseph, mga kaibigan, ay isang masasabi nating pogi. Pogi si Joseph. Kaya mag-iingat kayo mga pogi. Kasi maraming tukso. Si Joseph, mga kaibigan, ay naharap sa isang matinding tukso. Naalala natin, nung ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, napunta siya sa land of Egypt, naging alila siya ni Potiphar. At dahilan sa kanyang katapatan sa Diyos at dahilan sa favor ng Panginoon sa kanya, binigyan siya ng tungkulin ng kanyang amo ni Potiphar na pangalagaan yung kanyang buong sambahayan. Basically, siya na ang nagmamanage. Ang pogi nitong si David, matapat kasi sa Diyos Kung nagdududa ka sa itsura mo, magtapat ka sa Diyos, popogi ka sa paningin ng mga babae. Totoo yun. Di ba mga babae, kapag kahit na hindi masyadong pogi, pero kapag matapat sa Diyos, pumopogi, Kaya gusto niyong pumogi, hindi niyo na kailangang mag-undergo ng plastic surgery. Magtapat ka lang sa Diyos, popogi ka. Meron nang akong kakilala, pastor Ang ganda ng napangasawa, ang puti, ang ganda, ang dami ng liligaw. Pambihira yung pastor, ang itim, malaki mata, mukhang bungo. Totoo po ito, true story. Nung estudyante po kami sa Mandaluyong, ganun po, ang ganda ng babae. Di po ba? Pang Dutch entertainment nung panahon niya, ang ganda, ang puti, mestiza. Ang galing kumanta. Merong isang nag-aaral ng Bible school, hindi siya kagandahang lalaki, matangkad, maitim.
Tall, dark, but not handsome. Payat nung panahon na yon. Bulging eyes. Pero maniwala po kayo, matapat sa Diyos. Nagpapastor. Maniwala kayo, mga kaibigan. Ang daming nanliligaw, lahat ng nanliligaw. Nung una yung babae, galit na galit, asiwang-asiwa. Ako nga, pangit niyan, pangit mo, bakit? Pero, mga kaibigan, nung bandang huli, patutuo ng babae, ang tingin daw niya doon sa napangasawa niya, pangasawa niya eh. Ang tingin daw niya, mga kaibigan, si Richard Gomez. Sabi ko, grabing nagbago ng mata nito ah. Meron pang kaibigan si Sister Jonel, ang ganda rin. Ay, nagustuhan mga kaibigan. Siguro ganito yung babae, andito yung lalaki. Payat. Batanggenyo. Galit na galit. Ayaw na ayaw matutokso. Pero matapat sa Diyos eh. Nagulat na lang kami mga kaibigan, mag-asawa na eh. Galit na galit pa, selosa pa yung babae ah. May ko ibang klase talaga nagagawa ng nagtatapat ka sa Diyos. Kaya mga kalalakihan, doon sa mga may asawa na, wag na. Pero sa mga young people, kung sa tingin natin, Pastor, kulang ako ng hindi papogian yan. Pag ang Panginoon, nagtatapat ka sa Diyos, popogi ka. At ang mga babae, bagaman mahalaga din ang itsura, pero mas maganda at hinahanap ng babae, hindi lang yung maganda itsura, kundi yung matapat at maganda ang puso sa Panginoon. Diba? Si Joseph, mga kaibigan, pogi siya. At matapat pa, double factor. Ang nangyari, mga kaibigan, nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar. Kasi madalas wala na si Potiphar, tapos siya pa yung nangangalaga. Alam po niya, mga kaibigan, napansin nung asawa ni Potiphar, kagandang lalaki nitong tauhan namin ito. At ang sabi ng asawa ni Potiphar, niyaya siya mga kaibigan at sinabihan siya, lie with me. Sipingan mo ko. Ito ang sabi basahin natin. Genesis 39, 7-9. Genesis 39, 7-9. And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph. And she said, lie with me. Wow! Yung manok na ang lumalapit sa palay. Baliktad. Ang palay ang lumalapit sa manok. Baliktad. Sa iba, yung bira. Pastor, hindi naman ako siya nauna. Diba? Ang dami nating excuse. Siya naman Siya lumapit Ako, ayoko nga Pero hindi Hindi mo po pwedeng ibase at ibigay ang sisi kung sino man ang nag-initiate. Kung merong ibang nag-initiate pero gumib-in ka, kamali ka. Bad decision. Pero makikita natin dito kay Joseph yung pre-decision. Meron na siyang pre-decision Kaya nung naharap siya sa isang sitwasyon at isang problema, hindi siya nahirapan kasi he has already pre-decided. Ang sabi niyan sa talata in verse number 8, but he, he refused. Ang hirap kaya nun. Una, wala naman siyang kamag-anak doon, hindi siya kakilala, so wala siyang pinoprotektahan. Anyway, asawa naman ng amo ko ang lumalapit sa akin. Uy, special favor ito. Special favor ba? Pambira, para na rin akong may-ari ng bahay nito. Ang baker ko, yung asawa ng amo ko. But he refused. Bakit? Bakit nga? Anong dahilan? Bakla ba siya? Wala ba siyang appetite sa lalaki? Sa babae? I'm sorry. Dami kong pagkakamali ngayon Wala ba siyang desire sa babae? Hindi yun. Lalaki si Joseph May anak siya Nagkaroon siya ng anak pagdating ng araw He is one of the patriarchs. Pero paano niyang nagawa? Wala naman nakakakita, hindi man siya nag-initiate, pagkakataon na nasa malayong lugar siya, pero bakit niya nagawang iwasan ang tukso? Kasi meron na siyang pre-decision.
He has already pre-decided. At ang sabi niya, and said unto his master's wife, Behold, my master wotteth not what is with me in the house. Hindi niya ako pinapakialaman. And he hath committed all that he hath to my hand. Verse number 9. There is none greater in this house than I. Neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. Sabi niya, how can I do this great wickedness and sin against God? Paano ko magagawa itong matinding wickedness na ito at kasalanan ito laban sa Diyos? Meron na siyang hindi ko gagawin to kasi alam ko na masama ito at hindi ito kalooban ng Diyos, and therefore I will not do it. Hindi dahil ayaw niya, hindi dahil walang temptation. I'm sure lumalaban sa, pero meron na kasi siyang pre-decision. Hindi ko gagawin to. Hindi ko gagawin itong maling ito, itong wickedness na ito, at hindi ako gagawa ng anumang bagay na alam kong kasalanan sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos, hindi ko siya po pwedeng i-dishonor. Kasi ang Diyos ang nagtalaga sa akin. Ang Diyos ang nagsalba sa akin nung panahon na ako'y napunta sa Egypt na wala akong kakilala, wala akong magagawa, wala akong alam. Ang Diyos ang siyang sumama sa akin at ang Diyos ang nagpala sa akin. And therefore, I will not commit this great sin against Him. Pre-decision. Pag wala kang pre-decision, at sasabihin mo, I will just cross the bridge when I get there. Most probably, malaki ang probability mahuhulog ka. Tatalong ka. Malaki ang probability mga kaibigan na gagawa ka ng mga desisyon na bandang huli, pagsisisihan mo. The power of pre-decision. We need to decide. Kailangan nating mag-decide ng maaga. Alam po ninyo ang pagkakaiba? Alam po niyo kung anong meron si Joseph? Alam niyo kung anong meron si Daniel? Ito po yan. Etong susi. They knew who and what they valued in life. Alam mo ba kung sino ka? Anak ka ng Diyos eh. Hindi ka naman ordinaryong tao. Anak ka ng Diyos eh. You're God's representative. You're God's chosen. Tinubos ka ng banal na dugo ng Panginoong Jesus eh. Anak ka ng Diyos eh. Hindi ka ordinaryong tao katulad nung kapitbahay mo, kaklase mo, kasamahan mo sa trabaho na hindi mananampalataya. Iba ka! Know who you are and what you value most. It will help you pre-decide. If you know who you are and what you value. As ko po kayong iwanan ng mga tanong na makatutulong for you to pre-decide. Every time na mahaharap tayo, marami tayong kakaharapin, pero dapat sa buhay natin meron na tayong pre-decision. Ito po ang unang tanong, what do you value most? Mga mananampalataya, mga members ng church, sa ating lahat na nandirito ngayon, what do you value most? Anong higit na pinibigyan mo ng pagpapahalaga? Do you value your relationship with God more than anything else? O ang Diyos sa iyo sa huli? Kasi kapag ganun yung values mo, kapag ganun yung mahalaga sa iyo, hindi mo uunahin ang Diyos eh. Gagawa ka ng mali. Magkaroon ka lang ng chance na gumawa ng mali. Karoon ka lang ng opportunity kahit may nakakakita o wala nakakakita, susunggaban mo kasi you don't value your relationship with God more than anything else. What do you value most? Sa ating lahat, do we value our family more than material blessings and enjoyment? Ano bang mas valuable sa iyo, yung pamilya mo o enjoyment? Material blessings. Ano mas binavalue mo? Yung mag-enjoy ka, maging maganda ang pakiramdam mo, o yung pamilya mo? Okay sa'yo, mag-enjoy, masisira pamilya mo? Okay sa'yong kumita ng pera, mga kaibigan, pero magkakahiwalay kayo mag-asawa at mawawalan ka naman ng panahon sa pamilya mo? What do you value most? Enjoyment or your family? You need to pre-decide. Kaya kapag itong enjoyment na ito, humaharap sa akin, napupunta sa harapan ko, at alam ko makakasira sa pamilya ko, sa relationship ko, sa asawa ko,
magiging dahilan para mag-away kami ng asawa ko, para mawala ng respeto ang anak ko, hindi ko pipiliin yun. Kasi mas mahalaga sa akin ang pamilya ko. What do you value most? What do you value most? What are the most important things for you? Ano bang pinakamahalaga sa iyo? Material possessions or relationships? Long-lasting joy or temporary happiness? Approval of God or approval of man? When people think and talk about you, what would you want them to think about you? Kapag dumating ang pagkakataon na pag-uusapan ka, anong gusto mong maging topic about you? Pag-uusapan ka nila tapos ang magiging topic, blessing yan. Encourage yan. Yan ang dapat gayahin. O ang pag-uusap, ingat ka dyan. Blessing ba o warning? Ang gusto mo na maging alaala sa iyo at pag-usapan ng mga tao patungkol sa iyo. Anong gusto mong pag-usapan patungkol sa iyo? What do you want to be known for or known by? A man or woman of faith and integrity? Or a backslider? Ay, dating tapat niyan. Pero ngayon, grabe, layo sa Diyos. Dati nakaka-encourage yan. Dati naglilingkod sa Diyos yan. Pero ngayon, hindi mo na makita sa church. You need to pre-decide. Pag maharap ka sa sitwasyon na hindi maganda, meron ka ng pre-decision. Ano bang gusto kong maging pagkakakilala sa akin? Yung magandang nagsimula at nagwakas ng pangit? O yung magandang nagsimula at nagtapos na maganda sa huli? Pre-decide. Kasi tutulong sa atin yan. Kapag meron ka nang iniisip at naging clear sa atin ano ba yung gusto nating mangyari, tutulong sa ating mga kaibigan para makagawa tayo ng tamang desisyon. How do we feel fulfilled? Again, huwag nating isisi sa talino, huwag nating isisi sa talento, huwag nating isisi sa family background, huwag nating isisi sa kung ano-ano mang mga bagay na pwedeng ituro natin, kilalanin natin, na ang dahilan, isa sa maraming dahilan kung bakit may mga taong fulfilled at merong hindi, it is because they choose to decide and to choose what is right. Pre-decide. 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 We make our decisions at darating ang araw, when you make good decisions, your good decisions will make you sa tulong ng Panginoon. But if we will not be good decision makers, pag binaliwala mo, kapag nagpadala ka sa damdamin at hindi mo sinunod ang principle ng Bible, commit your ways unto the Lord, and the Lord will establish your paths. Your decisions will make your life. Your bad decisions will make your life. Decide now. Lord, I will commit all my thoughts, all my ways to you. Panginoon, hindi ko po alam. Marami po akong mga alalahanin, pero Lord, ikinukommit ko po sa iyo. Marami akong plano, Panginoon. Pero Lord, itong plano pong ito, i-commit ko po sa iyo. Yung kalooban mo po ang siyang masunod, sapagkat kapag ang kalooban mo ang nasunod, magiging mabuti po ito para sa aking buhay. How do we feel fulfilled? Make the right decision. Tumayo po tayong lahat. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan, pagpalain mo po ang aming mga puso sa mensahe na amin pong narinig. Lord, kung tatanungin po kaming lahat, wala po ni isa man sa amin na magsasabing gusto naming masira ang buhay namin.
Wala sino mang mag-asawa magsasabing gusto po naming hiwalay, masira ang relationship ng aming pamilya. Wala ni isa man sa amin, Lord, na nagtatrabaho, naghahanap buhay, na magsasabing gusto namin mabankrupt, gusto namin mabaon sa utang. Wala ni isa man sa aming mga tao na humaharap sa maraming problema at pagsubok na gusto namin nagwo-worry. Ayaw namin matulog ng maaga. Gusto namin nagkakasakit, kaiisip ng problema. Wala ni isa man sa amin, Lord, ang nagnanais ng ganong klase ng buhay. And yet, ang gusto namin mabuti, ang gusto namin magandang kinabukasan, ang gusto namin magandang relationships, ang gusto namin isang araw magkakaroon kami ng tamang mapapangasawa, kakaroon kami ng tamang pamilya, and yet, mga pinipili namin, Panginoon, maling desisyon sa buhay. Matulungan mo po na ngayong umagang ito. Ano man ang sitwasyon, ano man yung magandang desire, ano man yung magandang plano na iniisip namin para sa aming mga sarili, katulad ng sinabi mo sa iyong salita, Lord, help us to commit all our ways to you, O Lord. And we will allow you to establish our thoughts. Ikaw ang mag-ayos ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami, Lord. Mahina po kami. Marahil, Panginoon, meron po sa aming kalagitnaan ang nagkamali sa desisyon. Inaani na namin, Panginoon, ang naging bunga ng maling desisyon. Pero hindi po dito nagtatapos. Panginoon, narinig namin ang mensahe namin ngayong umaga pong ito kasi meron kang nais gawain sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Kung kami man ay nagkamali, mahamong kami na gumawa ng desisyon ngayon na tama. Sisimula kami ng bago. Hihingi kami ng kapatawaran sa iyo. Papakababa kami. Aamin kami ng aming pagkukulang at pagkakamali. At muli naming ikukumit ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mapagbiyaya. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na walang imposible. Kaya mong gawaan ng paraan ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Lord, gusto po namin magbago ang aming sitwasyon. Gusto namin magbago ang aming buhay. At kinikilala namin na walang makakagawa nito kundi ikaw lamang, o aming Panginoon. Ang usap ka po sa amin. Holy Spirit, nihilin po namin katagpuin mo, puspusin mo po kami ng banal ng Espiritu. Maramdaman namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. At huwag mong hahayaang uuwi ang sino man sa amin na kung kami man ay malungkot, unfulfilled sa buhay. Uuwi kami ng unfulfilled pa rin. Kung hindi, Lord, bibigyan mo kami ng liwanag, ng pag-asa, ng paraan kung papaano, Panginoon, ang hindi magandang sitwasyon na aming nararamdaman, iniisip o nasa aming buhay, ay magkakaroon, Panginoon, ng kaayusan sa tulong at biyaya mo. Tayo po'y kinakausap ng Diyos. Meron tayong dapat ilapit sa Diyos. Anyayaan ko po kayo, bago tayo magtapos sa ating service. Come to the Lord. Sabi ng Panginoon, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Marami tayong plano, marami tayong iniisip. Commit your ways unto the Lord, and He will establish your thoughts. Commit everything to the Lord. Commit. Huwag mong ipagbaka sakali ang buhay mo. Huwag mong ipagbabaka sakali kinabukasan mo. Huwag mong ipagbabaka sakali. Huwag. Kasi nagbigay ang Diyos ng paraan kung paano bubuti. Kung matututunan lamang nating kumilala, Lord, hindi ko po kaya. Kailangan po kita. Tulungan mo po ako. Ayusin mo ang kinabukasan ko. Merong mga bagay na hindi ko po alam at kayang gawain. Pero alam ko at nananampalataya kung kaya mong gawaan ng paraan. I am committing everything unto you, O Lord. Kung meron mo po sa ating kalagitnaan na nagsasabi, Pastor, pwede po bang pwede po bang merong mag-pray lang para sa akin? Hindi po ako, hindi ko po sasabihin kung ano yung problema ko. Pero gusto ko lang may magpe-pray para sa akin. Kung ito po yung request ninyo, huwag kayong mahiya. Pakitaas mo lang ang kamay mo, may magpe-pray para sa inyo. Hindi para i-discuss kung ano man yung pinagdadaan mo. He or she will just pray for you. Kung meron man, pakitaas mo ang kamay mo, ipagpe-pray ka namin. Salamat po. God bless you. 2, 3.
Apat na kalalakihan, please. Counselors natin, please. Pakitaas po uli ang mga kamay. Brother Jobel, yung isa na doon sa kabila. Deacon Dan. Pakitaas po uli ang kamay. Pakitaas po uli ang kamay. Deacon Dan. Someone will pray for you. Someone will pray for you. God bless you. Sumama lang po kayo sa kanila. Pagpe-pray po nila kayo. Let us pray. Ama naming Diyos na mga pangyarihan, pagpalain mo po ang aming mga puso. Salamat po sa pagkilos ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming pagtungo sa church ay kinikilala naming kalooban mo. Hindi kami nandirito for the sake na kami nandirito at nakagugalian, kundi, Panginoon, naniniwala kami. Ito yung lugar na kakatagpuin mo kami. Itong lugar na kung saan, Panginoon, yung mabigat na kalooban, yung maraming katanungan, yung mga sitwasyon, Panginoon, ang hirap harapin sa buhay. Magkakaroon ng kasagutan sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Salamat sa pagkilos ng Holy Spirit. Luwalhati mo po ang iyong sarili. Patatagin mo po kami. Bigyan mo kami ng wisdom sa pamamagitan ng iyong salita. Ano man ang inilalapit ng iyong mga anak, Panginoon, ikaw po nakababatid ng lahat ng ito. Panginoon, ang aking pong panalangin, katagpuin mo po kami. Baguhin mo ang aming buhay. At iparamdam mo sa amin, Panginoon, kapayapaang nagmumula sa iyo. Na ikaw lamang ang tanging makapagbibigay. Tanggalin mo, Panginoon, ang lahat ng bigat. Palitan mo po, Panginoon, ang kapahingahan. Palitan mo po, Panginoon, ang kaayusan ng pakiramdam. At Panginoon, magkaroon kami ng maayos na relasyon, Panginoon, sa iyo. Help us to decide what is right. To choose what is right. To choose your will and your ways, O Lord. Help us. We are committing to you all our ways. Please, Lord, as you said, please establish our thoughts. Ito po'y panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Purihin ng Panginoon.